Muli magandang araw po sa ating mga viewers at mga subscribers. Sa mga hindi pa po naka-subscribe, pasuyo naman po, baka pwede mag-pasubscribe po sa inyo. Salamat po. Mag-upgrade po tayo ngayon ng air cooler ng CPU. So tanggalin po natin yung apat na plastic lock. Counterclockwise lang po yan, tapos i-push natin para matanggal natin yung air cooler. Pagkatanggal po natin ng air cooler, pahirin po natin yung thermal paste na nakalagay sa ibabaw ng ating CPU. Para malinis yon at pag kinabit natin yung bagong air cooler ay maganda ang pagkakakapit. So ito po yung tinanggal natin kaninang air cooler, medyo maliit lang siya. Tapos ito yung ating ipapalit, deep cooler AK400. May kasama na rin po itong dalawang bracket na ilalagay natin, isang panlabas saka isa dito sa loob. So ayan po. Tapos ito yung apat na maliit na tornilyo, may kasama siyang plastic na spacer. Yung panlabas po natin na bracket ay may mounting po ito na apat na mounting at sa bante po ito kung i-adjust natin kung saan sasakto dun sa pinakambutas na paglalagyan. So pag nakalagay na po yun dun, ikakabit naman natin itong bracket sa loob. Pero bago natin ilagay ang bracket, lalagyan muna natin siya ng plastic na spacer para hindi tumama itong ating bracket sa mga piyesa sa loob. So yan, pag nailagay na natin yan, saka natin hihigpitan yung mga tornilyo, apat na tornilyo lang po yung nakalagay dyan. At dapat maayos ang pagkakalagay. Yan, higpitan lang po natin. Tapos, pag okay na yan, saka natin i-mount na itong ating pinakang air cooler. So may dalawang tornilyo po yan. Doon sa ating mounting bracket, may dalawang butas po doon. Tatapat lang po natin yun doon. Tsaka natin hihigpitan magkabila. Huwag pong kalimutan lagyan ng thermal paste ang ibabaw ng ating CPU bago ilagay ang ating air cooler. Yan, so saka natin higpitan. Magkabilang tornilyo po yan. Tapos niyan, ibabalik na po natin yung ating pinakang blower o ating exhaust fan na nakalagay dito sa ating pinakang heatsink. So ilagay po natin yan diyan. May dalawang lock po yung ating nakalagay diyan sa ating blower. Isa sa ibabaw tsaka isa sa ilalim. Madali na naman pong i-lock yan. Ipupus lang natin yung ating itong ating lock sa taas tsaka dito sa ilalim. Ayan po yung lock, yung parang kawad na yan, yung alambre na yan. So doon sa tapat ng ating blower o ng ating exhaust fan, nandun yung connector, ikakabit natin yung connector ng exhaust fan natin para sa kanyang power supply. Tapos yung sa LED power supply naman ng ating LED display, nasa bandang ilalim naman yung ating connector nun. Bali yan, 9-pin na connector. So padaanin lang natin sa ilalim yan. Tapos isuksok natin dun sa 9-pin connector na USB 2. So pagkatapos po na okay na, check po natin isa-isa yung pagkakakabit bago natin i-on ang ating unit at i-testing natin. So kung lahat na check na at okay na ang pagkakakabit, pwede natin i-testing. So yan, gumana na ang ating blower. Yung ating LED display hindi agad gagana yon. Mag-download muna tayo ng app tapos saka natin i-on. So pagka-download po natin at na-i-on na natin, check po natin kung gagana na yung ating LED display. So yan, okay, gumana na po siya. Ayan, no.
Okay, sana po nagustuhan niyo po ang ating upgrading ng ating CPU air cooler. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, ano lang po, paki-suyo, paki-like na lang po ang ating video, tapos paki-share na rin po at paki-subscribe. Salamat pong muli sa lahat ng mga nanood. Thank you, thank you, thank you, thank you.